Formal na umatras ang 10 miyembro ng Liga ng Manggagawang Bukid o LMB sa kanilang suporta at kaugnayan sa alyansang magbubukid sa gitnang Luzon o AMGL sa isinagawang seremonya sa Barangay Maturano, Gimba, Nueva Ecija noong June 17, 2026. Pinaunahan ang aktibidad ni Police Captain Nicdeo R. Pastor, platoon leader ng 3rd Forward Operating Base o FOB sa ilalim ng pangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Warles Bitog, Force Commander ng 2nd Provincial Mobile Force Company o PMFC ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO. Nakiisa rin sa programa ang Gimba Municipal Police Station, 303rd Regional Mobile Force Battalion 3 o RMFB3 at si Barangay Chairman Raul Romano. Sa ginanap na seremonya, nagbahagi ng kanilang mga salaysay ang mga dating miyembro ng LMB at hayagang tinalikuran ang kanilang ugnayan sa AMGL sa pamagitan ng panunumpa at paglagda sa isang kasunduan ng katapatan sa pamahalaan. Ayon sa mga otoridad, ito ay simbolo ng kanilang suporta sa mga programa ng kapayapaan, kaayusan at kaunlaran na isinusulong ng gobyerno. Kasunod ng programa, namahagi rin ng relief packs ang mga otoridad sa mga kalahok bilang bahagi ng Community Outreach Program ng Police Regional Office 3 o PRO3. Isinagawa rin ang blood pressure monitoring upang makatulong sa pangalaga ng kalusugan ng mga dumalo sa aktibidad. Ayon sa pulisya, ang naturang gawain ay bahagi ng patuloy na kampanya ng pamahalaan upang hikayatin ang mga miyembro ng mga samahang may kaugnayan sa mga makakaliwang grupo na muling makiisa sa mga programang pangkaunlaran at mapayapang inisyatiba ng gobyerno. Patuloy namang iginigit ng mga otoridad ang kanilang suporta sa mga komunidad sa pamagitan ng mga programang naglalayong mapalakas ang ugnayan ng mamamayan at ng pamahalaan, habang isinusulong ang kapayapaan at kaunlaran sa lalawigan ng Nueva Ecija. Umabot sa mahigit 63,000 pesos halaga ng mga peking sigarilyo ang kusang isinuko at nakumpiska sa magkakahiwalay na operasyon ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO bilang bahagi ng pinaigting nitong kampanya laban sa pamahagi at bentahan ng counterfeit tobacco products sa lalawigan noong June 17, 2026. Ayon sa ulat, matagumpay na nagsagawa ng operasyon ng mga tauhan ng Jaén Municipal Police Station, Santo Domingo Municipal Police Station, Gimba Municipal Police Station, Llanera Municipal Police Station at Gapan City Police Station na nagresulta sa pagkakasamsam ng iba't ibang uri ng peking sigarilyo na may kabuang tinatayang halaga na 63,180 pesos. Ipinakita ng nasabing operasyon ang patuloy na pagsisikap ng NEPO na pigilan ang pagkalat ng mga ilegal na produktong tabako na maaaring magdulot ng panganib sa mga mamimili at makasira sa mga lehitimong negosyo at makabawas sa koleksyon ng buwis ng pamahalaan. Binigyang din ng pulisya na ang pagtugon sa problema ng counterfeit cigarettes ay hindi lamang usapin ng pagpapatupad ng batas, kundi bahagi rin ng pangalaga sa kapakanan ng publiko at pagpapanatili ng patas na kalakalan sa merkado. Ayon kay Provincial Director Police Colonel Richie R. Claraval, mahalaga ang pagtutulungan ng iba't ibang sektor upang tuluyang mapigil ang paglaganap ng mga pekeng produkto. Patuloy namang hinihikayat ng NEPO ang publiko na maging mapanuri sa mga produktong kanilang binibili at agad na iulat sa mga otoridad ang anumang impormasyon hinggil sa bentahan o distribusyon ng mga peking sigarilyo upang higit pang mapalakas ang kampanya laban sa mga ilegal na produkto sa Nueva Ecija. Natagpuang wala ng buhay ang isang 20 anyos na trans woman sa isang irrigation canal sa Sitio Burnao, Barangay del Pilar, Zaragoza, Nueva Ecija, kamakailan. Ayon sa ulat ng mga investigador at ng Scene of the Crime Operatives o SOCO, pananakal umano ang ikinamatay ng biktima. Napag-alaman din na may nakataling bato sa katawan ng biktima na pinaniniwala ang dahilan upang lumubog ito sa tubig at hindi agad matagpuan.
Inaresto naman na ang dating kinakasama ng biktima na si Yaring umano'y huling nakasama nito bago maganap ang insidente. Lumalabas sa investigasyon na nais umano makipagpalikan ng suspek sa biktima, subalit tumanggi na ang huli. Isa ngayon sa mga tinitingnang motibo ng mga otoridad ay selos, lalo't halos 2 linggo pa lamang umanong hiwalay ang biktima at ang suspek bago ang insidente. Mariin namang itinanggi ng suspek ang paratang na siya ang responsable sa pagkamatay ng biktima. Samantala, nananawagan ng hustisya ang pamilya ng biktima at mga miyembro ng LGBTQIA+ community. Hiniling din ng ina ng nasawi na mapanagot ang sinumang may kinalaman sa krimen. Patuloy naman ang masusing investigasyon ng pulisya upang matukoy ang buong detalye ng pangyayari at makakalap ng karagdagang ebidensya kaugnay ng kaso.